umpisa na yung second session ng paglalatag nila ng ebidensya para palayain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang ang pag-umpisa ng pagsalita pa lang sa Atty. Kaufman yung kanina doon sa first session, kanina ang walay. Mayroon lang taon. Tsaka malaki na yung hatian natin kasi isa na lang yan, no? Parang bibigyan mo naman sa akin, no? Grabe. Ito naman, papasalubungan naman eh. Dapat na nga ng pagpupunta Kaya ko. naman kasalubong ko na lang sa kalawang mo sasabihin. Ay, dapat pa rin dyan. Sarap na yan. Maliliit lang ang sagat, hindi Really excited. Umit na ako ng perfect Sunday ko na hindi ako kumawag dahil naka-ayuda na eh. Ano na? May coke pa. Ayuda ko sa'yo. Yung mga speeches ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan ginamit ng prosecution tapos ang sinasabi naman ng defense ay sandali lang, hindi na naman ginamit ng ibang pa ng speech ng dating Pangulo. So, dyan nakasentro yung una pagkatapos ngayon ay pag-uusapan na itong sinasabi ng crimes against humanity na take up na yan kanina at magpapatuloy pa. The second session happening now and the third session after that. Saan nagmamonitor yung mga kaanak ng mga biktima ng drug war? At least yung mga lipad dyan sa dahil sila ba ay nasa public gallery? May informasyon ba? I would just assume, Willard, because they were there the first 2 days. Ngayon kasi hindi ko sila nakikita kasi ako yung medyo nakakababa ko yung kahit na nandito ako sa taas. Si Kevin ang nandang na natin mamaya. But I would just assume that they will be there. So, pati yung grupong Duterte Panagutin ay nag-monitor din sila. Merong mga nakita tayong ibang human rights watch group na nag-monitor din. We're going to try to interview them after the second session during the lunch break here para makakuha tayo ng ilang pang mga hayag o ng ilang pang mga grupo na nag-monitor ng gusto. May mga baby, I can just imagine yung nararamdaman ng mga kaanak, ano? Ang pinagsisinungalingan ng depensa, ang aligasyon ng mga nakatayan. Oo nga, sana na kasi English, napapaliwanag sa kanila ito. Dahil sa hindi naman nila masyadong nakuha. Pero hintayin natin nila yung pagkatapos ng presentasyon ng lahat. So far, marami ang maririnig kung hindi na-express sa... Pwede na magitik isa yun. Yun na lang eh, di ba? At tinitip pa rin, parang tumagal. Yes, at pala natin yan. Bukas, PNG is an exciting day, right? Because there's going to be a rebuttal of the defense. Yes, ang tawag nila doon sa mga closing remarks of the defense, the prosecution, and the lawyers of the victims. Parang yun na yung ending ng hearing bukas. But anything can still happen. Anything is subject to change. But so far, there's been no notification from the ICC. So, yun ang ating matutunghayan bukas. And then also, of course, Willard and Corina, yung pag-usapan natin kung isang araw o kahapon ba yung review of detention ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan winave na niya ang kanyang right para mag-appear doon sa hearing na magaganap din bukas, that's at 2 p.m. So that is separate from the hearing tomorrow na mag-e-end doon sa closing remarks. Exciting! So, abangan po natin yan mula sa Madrid, sa Netherlands at bukas. At yan, natin ang best kasigurang check para sa mga karagdagang balita. Kasi dahil ang ating official website, UMC.ph. Ato ko naman si Facebook Live mula dito sa Media Center ng International Criminal Court sa Madrid, Netherlands. Ako po si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat isyon may anggulo at ang balita ay... Mas maganda nga tama yung sinabi mo kanina eh.